Ang JCBC ay nagsimula bilang isang ordinaryong Combined Study. At sa providensya ng Panginoon, ito ang naging simula ng isang local church. At sa biyaya at gabay ng Panginoon, ang kanyang iglesia ay patuloy na lumago sa pananampalataya at maging sa bilang. Uy, kaya. Lovely. Oh, si Gideon. Nagsimula rin ang bago ng mga ministries kagaya ng Singles Fellowship at Ladies Fellowship. Ang Diyos ay patuloy na naging napakabuti sa kanyang iglesia. Sa taong 2016, patuloy na itinuro at ipinakita ng Diyos ang kasapatan ng kanyang biyaya at ang kanyang pagiging soberano sa buhay ng kanyang iglesia at maging sa mga individual na buhay ng kanyang mga anak. Uy, ayan. Si Jinjin. Ipinakita rin sa atin ng Diyos ang kanyang biyayang nagliligtas at nagsusustento sa kanyang mga anak, hindi lamang sa kasasaya
saya, kundi maging sa mahihirap na kalagayan at maging sa karamdaman man, sapat ang biyaya niya. At oo, maging hanggang sa kamatayan. Kung ang kanser na ito ang magiging dahilan o instrumento upang maging kaligtasan ng aking mga mahal sa buhay, kapatid, kaibigan, isang kaligayahan ang dapit na may pagpapakumbaba ang layunin na ito ng Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon. Muli ho, welcome po. This is Jesus Christ Baptist Church. Happy 11th year church anniversary. Tayo ipapasalamat sa Diyos na tayo po ay nasa ika-11 taong pagdiriwang ng gawain mo dito. And as we have studied sa ating Sunday school, let us thank God. Amen. Purihin ang Panginoon. Hindi tao ang bida dito. Hindi ang pastor ang nandiyan. Kung hindi ang Diyos. Ang Diyos ang nagliligtas, ang Diyos ang nagdadagdag sa kanyang iglesia, ang Diyos ang patuloy nagbabago sa mga mananampalataya at gumagamit sa kanyang mga lingkod. So lahat ng papuri at pasalamat ay sa Diyos lamang. Inyong nasaksihan ang ating video presentation noong 3 years ago. 3 years ago na yun. At itong 10th year church anniversary natin, hindi tayo nakagawa. Ito rin po ang ating anniversary ngayon sapagkat yung ating mga usual na mga pagtitipon, yung mga pictures, church outings, lahat ng yun ay halos hindi natin nagawa ngayong 2 taon na ito na magkasunod. Ano? So, nakatamis na balikan. Nakita natin, yung mga kapatiran natin na dati ang lilit pa lang, si Erin, sa lilit pa lang yun. Sila Ate Milene, sila Ate Glyza, mga neneng pa lang sa ilang mga pictures. Pero salamat sa Panginoon ay siya patuloy na kumikilos at sustento po sa ating pananampalataya. Well, we can spend all throughout this day na i-recall yung mga matamis na alaala, yung mga pag-iingat, pagpapala, paggabay, pagkilos, pagkatama ng Panginoon, tayo po ay patuloy na pupuri sa Kanya sa lahat. Pero tayo po ay naririto ngayon para sa damit ng Diyos. Salamat po sa bawat isang naririto. Salamat po sa ating mga kapatiran, maging mga panahohin o yung isang bisita po natin ay sinamaan ng pakiramdam. Dahil siya ay talagang meron ng nahihinda na karamdaman. Pero salamat po at siya ay nakapakinig po sa ating pag-aaral rin ng umaga. Atin pong welcome muli. At maraming pagkakataon na nakasama po natin si Ate Jemima. Ang kasintahan. Brother Wilmer. Purihin ang Panginoon. At tayo papasalamat sa Diyos sa kanyang presensya. Naratang mga kapatiran, matagal natin pinakasama. Salamat po. At yung kasama rin ni Brother Jesnel. Ano po pangalan? First time niya ho? Ano pangalan niya, Brother Jesnel? Resty po. Resty. Kuya Resty. Welcome po sa inyo, Kuya Resty. Salamat po sa inyong pagdako din sa Jesus Christ Baptist Church. Usually, marami nang pumamay sa inyo. Pero sa panahon natin ngayon ay hindi po muna. Gaya ng sinabi natin kanina, mamaya ay meron po tayong mga ilang special na bagay na gagawin pagkatapos ng ating gawain. Meron tayong konting pagsasalo-salo. Siguro pagpasok nyo, hindi lang nyo naramdaman yung malamig na hangin sa labas. Kung hindi, naamoy yung masarap na pansit. So mamaya po, sasalo-salohan po natin yan at meron pang ilang mga bagay. Pero huwag mo sana malungkot yung ating mga kapatiran na nakatunghay sa live stream ng ating gawain sapagkat meron tayo inihanda na makakaabot sa inyo ang ating pagdiriwang ng ating pong anibersaryo ngayong taon po na ito. Tayo nagpupuri sa Panginoon. At kagaya ho, ang ating challenge, at meron ho mga nagpasa, meron mga post, pero marami pa ang hindi. So if you can do the JCBC 11th year picture challenge, please post it sa ating Facebook group and then hashtag JCBC 11 years. Yun po ay magiging maganda. Kahit hanggang mamaya po pwede yung ating picture wall available, pwede na kayo mag-picture, di ba rin yung inyong i-post, okay na okay po yun. And then huwag mo mag-alala yung ating mga kapatiran, hindi naman natin aalisin agad yan. So pwede po kayo pumatid sa mga susunod na gawain at pwede rin po kayo mag-picture ng mga at nagkaroon po ng ilang memorabilia. And also, ating mga gawain sa normal na kalagayan ay tuloy-tuloy. Wednesday night, right time
invite yung mga isa na makasama sa ating online birthday pag Friday 7:10 p.m. pagkatapos ko ng ating pag-aaral ng time here to work. Ilang mga announcements pa po, ating mga kapatiran, particularly si Brother Dave Pauli ay hiningi ng panalangin sa atin. Sapagkat, yes, salamat sa Diyos na nagawa na yung procedure sa kanya ng botox na kailangan niya. Ngunit, mukhang merong negatibong side effect siyang nararamdaman sa ngayon. So, kasama ko sa panalangin, usually si Brother Dave, sa kabila ng kanyang kalagay, nakakasama natin sa gawain. Pero dahil talagang hirap siya ngayon, ay hindi ko natin siya kasama. So, makapag-pray natin si Brother Dave. Si Brother Dave Pauli. Pray din po natin ang Domingo family. Minsan nakasama natin, nag-imbisita rin sa gawain, si Cesar Domingo. Kami bahay, nila Brother Alex. Siya po ay umanaw. Pray natin ang pamilya. Una sa lahat ay sila yung makakilala sa ating Panginoon sa Kristo Bigyan at kaaliwan ng Panginoon. Okay, pero kung bakit nakakalimutan ng mga announcements? May birthday! Yung linggo ito. Birthday ng mga magaganda daw ngayong linggo. Birthday daw ng mga magaganda ngayong linggo. Wala? Mrs. ko! Amen! Birthday mo ni Sister Jonah, May 28, Purilis ng Panginoon. Sabi ko sa inyo, birthday ng magaganda eh. Walang no kontra. At by the way, salamat po sa Panginoon. Maaaring di ba sa inyo nakikita na sa social media. Kahapon lang din namin nalaman na si Amy ay kuya na. So, purihin ng Panginoon ay baby, second baby on the way. Pakisama mo sa panalangin, safe na duties ko. This is the last time, si Amy, medyo naging masela. Nawa ay hindi ko ngayon parang may kasama ko yan sa kanila. We are excited. Pray for baby girl, Lord willing. And sana po ay nagkakatuwaan kami. Kung lalaki ulit, ano ang pangalan namin? Ikunin natin sa mga lolo. Lolo niya ay Lolo Jose. Inglesin natin Joseph. Then Francisco, Francis, or Joseph Francis. Ano palayaw? John Fran. Anyway, so kagabi ay kasing katuwaan lang po namin. Pero huwag kung gagawin sa ganito plan. So, ako rin naging kagalakan namin. Okay, with all that, ay tayo po ay maghanda ng ating mga sarili sa pagsamba sa Panginoon. Yun ang ating pinakapakay ngayon, purihin sa bagay sa salamatan ng Diyos, lalo na sa kaligtasan ng kanyang tuloy sa atin sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Tayo dadako sa isang sandali ng personal na panalangin. Hindi natin ang gabay ng Diyos, tulungan tayo sa ating pagsamba. Ang anumang mga kasalanan, paglubad sa kanyang kautusan, ay ating hihingi ng tawad sa kanya upang hindi ito maging natin. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Aming Amang Diyos, dakila at banal, kami ay lumalapit sa iyo ngayon. Ang aming paglapit ay sa pamamagitan lamang ng aming Panginoon Jesus. Salamat po na iyong isinugo ang iyong bugtong na anak. Siya ay namatay sa krus para bayaran ang aming mga kasalanan. At muling nabuhay upang sino lang sa kanya sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At mabinisan ng isang perfectong pagwira. Kaya kami ay katanggap-tanggap sa iyo. Panginoon, wala kami ibang pag-asa, wala kami ibang tuntungan, kung hindi ang aming Panginoong Jesucristo. Namatay at muling nabuhay. Salamat po sa kaligtasan ito. At nawa o Diyos, ang katotohanan ito ng Ebanghelyo ay tunay ngang maunawaan at sampalatayanan ng bawat isang dahil ito. Panginoon, kung meron man sa aming kalagitnaan ngayon, na maging sa
iyong nasaksihan sa maraming pagkakataon kung paano ka nagligtas. Kung paano ang mga tao na walang pananampalataya sa iyo inamon mo, binuksan mo ang kanilang mga mata, at sila ay nanampalataya kay Kristo at nagsimula ka ng mabuting gawa sa kanila. Salamat po, O Diyos, sa mga katotohanan mo na patuloy namin na pag-aaralan. Salamat po sa mga kapatiran na iyong dinadako sa lugar na ito at nakakatuwang sa gawain. Salamat po, Panginoon, sa patuloy mong pagsustento sa aming mga pangangailangan, sa mga taong iyong ginagamit, sa mga nakaraan pang mga taon sa buhay ng iglesia nito, mga nakaraan ng pastor, mga nakaraan mga nakasama sa gawain. Salamat po, Diyos, sapagkat alam namin ikaw ang Diyos na soberano, na nagdako, at nag-alis, at naglagay, at naglagay sa mga ganitong mga kaparaan. O Panginoon, pinupuli ka namin. Pinigilala namin ang soberanong kamay mo. Kaya kami naririto pa rin ay hindi dahil kami malakas o tapat, hindi dahil ikaw ay tapat, at ikaw ay mahabag. Totoo ang sinabi ng iyong salita. It is of the Lord's mercy that we are not consumed. Great is thy faithfulness. Ang iyong Panginoon aming nasa sa gitna ng tagtuyot na aming kinilalagyan, sa gitna ng pandemya at dami ng pangangailangan, sa gitna ng mga problema o maging ng karamdaman, nawa o Diyos lalo pang lumalim ang aming pagkauhaw sa iyo. Gamitin mo nawa, Panginoon, ang iyong mga salita. Gamitin mo po ang gawain ito upang patuloy na maitanim sa puso at kaisipan ng bawat pamamana ng palataya ang pagkauhaw at gutom sa iyo. Amay, wala mga maitaas sa aming kalagitnaan. Tanggapin mo ang aming pagpuri. At ito din po ang sumiyasan sa aming mga puso at buhay. Ang mga kasalanan ng iyong mga sumpungan, iwasan mo kami. Tawarin mo kami. Lahat ang pinalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo kumusta yung lahat at tayo po ay umawit sa Panginoon. Tayo po umawit. Awitin po natin Victory in Jesus. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood atonement me. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior.
Magandang umaga mga kapatid. Morning. Happy anniversary sa ating lahat mga kapatid para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Tumaya na po ninyo diyan sa ating screen. Psalms 63. Psalm 63 verse 1. Sabay-sabay tayo hanggang matapos po ang buong awit nito. Okay, verse 1. Ready, read. O God, thou art my God. Early will I seek thee. My soul thirsteth for thee. My flesh longeth for thee. In a dry and thirsty land where no water is. To see thy power and thy glory, as I have seen thee in the sanctuary. Because thy loving kindness is better than life, my lips shall praise thee. Thus will I bless thee while I live. I will lift up my hands in thy name. My soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise thee with joyful lips. Shall go into the lower parts of the earth. They shall fall by the sword, they shall be a portion for foxes. But the king shall rejoice in God. Everyone that sweareth by him shall glory. But the mouth of them that speak lies shall be stopped. Pagpalain ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Tayo po'y sabay-sabay manalangin mga kapatid. Ay tutulog sa ating Panginoon. Aming Amang nasa langit, O Panginoon, purihin ka at sambahin, Panginoon. Napakabuti mo po, Panginoon. Salamat dakilang Diyos sa iyong paggabay ng 11 years, Panginoon, sa iglesyang ito, Panginoon. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong patuloy na paggamit, Panginoon, sa dakong ito upang maraming tao, Panginoon, ang maliligtas, Panginoon. Salamat dakilang Diyos sa iyong kabutihan, Panginoon. At tunay dakilang Diyos na kung wala, Panginoon, ang iyong mga kamay, Panginoon, ay wala kang magagawa, Panginoon. Kaya dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa loob ng 11 taon, Panginoon. O Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, narito po ang iyong mga anak, Panginoon, na taos-pusong nagpapasalamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Panginoon, ang gawain na ito, Panginoon, ay aming pong inaalay sa iyo, Panginoon. Nawalagin ng Diyos na sumpungan po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ang aming mga puso at isipan, Panginoon, ay may alay namin sa iyo, Panginoon, ngayong umaga ito, Panginoon. Tulungan kami, Panginoon, at patawarin sa aming pong mga nagawang pagkukulang at mga pagkakamali, Panginoon. At nawa lagi ng Diyos, patuloy mo kaming gabayan. Ingatan, at nawa, Panginoon, ikaw patuloy na kumilos, Panginoon, sa aming kabigatnaan ngayong umaga ito, Panginoon. Amunin kami, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Upang kami, Panginoon, ay patuloy ng maging malakas, lalo po sa mga espiritual, mga bagay, Panginoon. O Panginoon, gabayan po ang iyong lingkod, Panginoon. Kasi ang iyong itinalaga, Panginoon, sa dakong upang siya, Panginoon, ay maghatid ng mensahe, Panginoon, ngayong umaga ito, Panginoon. Nawala natin ang Diyos. Maging pagpapala sa amin, Panginoon, ang iyong mensahe, Panginoon, ngayong umaga sa amin, Panginoon. Maging kalakasan ng aming pananampalataya at nawa, Panginoon, padagdagan pa, Panginoon, ang aming pananampalataya, Panginoon. Ama, sa iyo namin, Panginoon, pinagkakatiwala ang oras namin ito, Panginoon. At nawala ng Diyos, ikaw malayang pumilos ang kalagitnaan ng umaga. Ito ang sa dalangin sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Amen. Tayo pa dito mga sa Panginoon. Awitin ko na
natin, To God be the glory. Amen. To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life on atonement for sin and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God, the highest offender who truly believes that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. So come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Great things He hath taught us, great things He hath done, and greater rejoicing through Jesus the Son. On purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Ating benefit. Magandang umaga po mga kapatid. Happy anniversary po sa lahat. Ating pong buksan ang ating mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 8. Ang ating basihan sa kakalawag natin sa Panginoon. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 8. Pakibasa na lang din po sa harapan. Ready? Read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Pagpalain po ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O Panginoong Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Sa dakila mong kaligtasan, Panginoon, ay pinakita mo sa pamamagitan ng bugtong na anak ng aming Panginoong Hesus-Kristo. Ikaw ay nagkatawang tao, Panginoon, at ikaw ang nagbayad sa aming mga kasalanan. Namatay ka sa krus, Panginoon, at muling nabuhay ng tatlong araw. Tanda, Lord, na meron kaming pag-asa ng buhay na walang hanggan at makakasama ka namin, Lord. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa 11 years mo na inuusad ang Ebanghelyo sa iglesia na ito, Panginoon. Maraming salamat din po sa iyong pag-iingat sa mga mananampalataya na ikaw, O Panginoon, na nagsimula ng mabuting gawa sa bawat isa na mananampalataya na narito, ay iniingatan mo pa rin hanggang ngayon. Ginagamit mo ng mabuti itong iglesia na ito, Panginoon,
pinalalaro mo pa. Maraming salamat po. Maraming salamat na matatagpuan pa kaming ganitong klase ng iglesia na nagtatapat sa inyo. Nawa, Lord, huwag mong tignan ng aming mga pagkukulang. Pagpatawad mo po. Nawa, Lord, mas lalo mo kami disiplinahin, Lord, sa aming pagsamba sa iyo. Maraming salamat. At ngayon po, nadadako kami sa aming pagkapaloob sa iyo. Nagpapasalamat kami, Lord, sa iyong pagpapala sa bawat isa sa amin sa araw-araw na meron kami kinakain na iinom, Panginoon. At hindi lang sa pisikal na bagay, kung lalo na sa espiritual na pagpapala mo sa amin. Sa iyong mga salita na patuloy mong ibinabahagi sa amin, sa mga ministeryo ng aming iglesia, Panginoon. Maraming salamat. Nawabigyan mo kami ng pusong may kagalakan, Panginoon, sa pag-aalay sa iyo. Nawa ibigay namin ang nararapat sa iyo. Huwag mo kaming bigyan ng puso na may pagiging madamot, Panginoon. Ngunit bigyan mo kami ng pusong mapagbigay. At ang lahat ng ito ay alam namin na ibabalik mo, Panginoon, sa amin. At lalong payayabungin ang aming buhay dito sa lupa, Panginoon, hanggang makasama ka namin. Maraming salamat po muli, Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa sa pagpapatuloy pa ng aming gawain. Ipagpalain mo rin po ang aming pastor, si Brother Paul, na siyang magbibigay ng mensahe mamaya. Maraming salamat po. Ito ay aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Awitin po natin Wonderful Grace of Jesus. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall its tempest describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Higher than the mountains, turning like a fountain, all sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgression, greater pardon all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus Christ, His name. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the world. By it I have been pardoned, saved to the last.
Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Muli ho, isang happy anniversary sa bawat isa ho sa atin sa Jesus Christ Baptist Church. Salamat po sa mga naririto. Salamat din ho maging sa ilan nating mga panauhin. Salamat din ho sa ilan nating mga kapatiran na matagal na hindi nakasama, na ngayon ay kasama ulit natin. At muli ho, isang pagbati rin ng kaarawan. Ano ho, si Sister Cecil din pala ay magdiriwang ng kaarawan. Si Kuya Oyo, nagdiwang ng kaarawan. Purihin ang Panginoon sa kanyang katapatan sa inyong mga buhay. So tayo dadako ho sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang pinakatema ho natin ngayong anibersaryo is A Thirst for God. At ito ay sadyang hinango sa ating inawit, sa ating binasang awit o sa Psalm 63, My soul thirsteth for thee. At ito ho ay isang magandang hamon sa atin bilang mga Kristiyano, sapagkat ang konteksto noong awitin na yon ay si Haring David ay nasa wilderness. Ang sabi niya sa verse 1, bandang dulo, where no water is, talagang mahirap ang kalagayan. Pero sa gitna ng mahirap na sitwasyon ay nandoon ang pagkauhaw sa Panginoon. At ito ho ang nais natin at panalangin natin sa bawat isang mananampalataya. Pero ngayong umaga hong ito at kagaya ng ginagawa ho natin palagian sa atin hong anibersaryo, ang atin hong pangangaral sa linggo ng umaga tuwing anniversary Sunday natin is pertaining to the gospel. Sapagkat ginagamit natin ang oportunidad na ito para mag-anyaya ng mga tao na hindi pa mananampalataya ni Kristo upang mapakinggan nila ang katotohanan ng salita ng Diyos at nawa ay ito'y gamitin ng Panginoon upang buksan ang kanilang mga puso, upang buksan ang kanilang mga mata at maunawaan nila ang katotohanan ng Ebanghelyo. We'd like also to welcome ang ating mga kapatiran at kaibigan na katunghay sa live stream ng ating gawain ngayong umaga pong ito. Sa gitna ho ng pandemya, marami ang nawalan ng trabaho. At sa maraming nawalan ng trabaho, marami ang nagsimula ng negosyo. Marami ang nagsubok ng online selling. At minsan kinukwento sa akin ng aking misis na kung saan isang teenager sa gitna ng pandemya ay nagsimula ng online selling at naging milyonaryo. Merong mga successful stories na kagaya noon. Pero siguro meron hong ilang mga bagay tayong mapapansin. Hindi lamang online, kung hindi on the tabi-tabi, ang daming mga negosyo ang nagsulputan. Isa sa mga maaaring napansin natin ay halos sa bawat kanto ay merong mga pares mami. Dumami ang mami. At meron mong isang pares mami, hindi ko pa nasubukan, pero curious ako dyan sa may banda sa palengke ng Santa Maria. Patungo sa Walter, bandang kanan. Tuwid na lang madadaan ako doon, mahina ang 10 hanggang 20 tao nakapaikot at kumakain. At ang nakikita ko yun ay, ano kaya ang lasa nun? Laging nakapila, laging puno, ang daming kumakain. Pero can you imagine, ang isang tao ay lalapit doon sa pares mami at siya ay o-order, Boss, isang ang ice cream. Teka muna. Hindi to ice cream, ito ay pares mami. Opo, isang ice cream. At sasabihin siguro natin ay mukhang tila baga siya ay nasa maling lugar. Mukhang maling tindahan ang kanyang napuntahan. Well, sa atin hong titignan na talata sa Biblia ngayong umaga, ay merong isang lalaki na lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi siya humihingi ng katotohanan. Hindi siya nangangailangan ng kagalingan o ng himala. Pero meron siyang isang request na masusumpungan natin na tila baga wala sa lugar. At itong request niya na ito ay magpapakita ng kalagayan ng kanyang puso. And sad to say, ito ay kalagayan ng puso ng marami na lumalapit sa Panginoon. Pero iba ang habol.
Atin pong buksan ang ating mga Biblia sa aklat ng Lucas. Luke chapter 12. Luke chapter 12 at babasahin po natin ang talatang 13 hanggang 21. Anyayahan ko ho ang bawat isang tumayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Luke chapter 12 verses 13 to verse number 21. Ito ho ay kilala sa pamagat na ang talinhaga ng mayamang hangal or the parable of the rich fool. Babasahin ko ho, pakisudan nyo sa inyong mga Biblia. At kung wala ko kayong Biblia, pakipakinggan nyo hong mabuti. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. And one of the company said unto him, Master, speak to my brother that he divide the inheritance with me. And he said unto him, Man, who made me a judge or a divider over you? And he said unto them, Take heed and beware of covetousness. For a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. And he spake a parable unto them, saying, The ground of a certain rich man brought forth plentifully. And he thought within himself, saying, What shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. And he said, This will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. But God said to him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? So is he that layeth up treasure for himself, and is not rich toward God. Kaya yun yung basahin ko sa Tagalog, ang huling 2 talata. Datapwat sinabi sa kanya ng Diyos, Ikaw na haling, o ikaw na mangmang, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa. Ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya? Ngayon nga ang mga nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili, ngunit hindi mayaman sa Diyos. Nagpalain po ng Diyos na pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Paginaming Diyos, aming Ama sa langit, Ikaw lamang ang makapagbubukas ng mga mata. Ikaw lamang ang makapagbibigay liwanag. Ang iyong salita ay makapangyarihan at buhay. O gamitin mo nawa ito sa bawat isa sa amin ngayon. Kung may mga kasalanan, O Diyos, i-expose mo at dalhin mo kami sa pagsisisi. Kung may mga bagay na kailangang baguhin sa aming mga buhay, tulungan mo kami. Lalo't higit, O Diyos, kung may mga taong naririto na hanggang ngayon ay walang tunay na relasyon sa iyo, mahabag ka po at ikaw po ang magligtas. Salamat po sa katapatan mo. Salamat po na kami ay makakaasa sa iyo. Lahat ng tidalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maaari na po magsiupo ang lahat. Ang pinaka-titulo ho ng ating mensahe ngayong umaga ay ito: Thirsty for the world and not for God. Thirsty for the world and not for God. Uhaw para sa sanglibutan, ngunit hindi uhaw para sa Panginoon. Ito ho ang ating pinakamensahe. A life lived in this world and only for the things of this world is bound for a great loss. Ang isang buhay na ibinubuhay sa mundong ito at para sa mga bagay sa mundong ito ay hahantong sa isang masidihing pagkalugi. Bigyan ho natin ng kaunting konteksto ang mga talata na ating binasa.
Si Lucas ay sumusulat upang ipakita o ipresenta na si Jesus na taga Nazaret ang siyang anak ng buhay na Diyos, ang Mesiyas, ang hinihintay na tagapagligtas ng mga Hudyo. At siya'y naparito para magbigay ng kaligtasan, ng kapatawaran ng mga kasalanan, at ng buhay na walang hanggan. At narito ang ating Panginoong Jesucristo sa maiksing 3.5 taon na kanyang pagmiministeryo dito sa lupa. Siya'y patuloy na nangangaral at nagtuturo kung saan ang mga tao ay namamangha at siya ay gumagawa ng mga himala kung saan ang mga tao ay nagugulantang. Madami ang sumusunod sa kanya. Gaya ng sinabi natin kayo ng umaga, by the thousands ang sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Actually, sa verse number 1 ng Luke chapter 12, kung titingnan po natin ang sabi ng salita ng Panginoon ay ito, in the meantime, when there were gathered together an innumerable multitude of people, insomuch that they trod one upon another. Nagkakaapak-apakan sila. Hindi ito 100, hindi ito 200. Ito ay libo-libong mga tao. Some estimates are 15,000 to 20,000. Para magkaroon lang kayo ng idea, ang Araneta Coliseum, ang capacity ay 25. Punuin niyo yun! At yung ganong karami ang sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi lahat ng sumusunod sa Kanya ay mga tagahanga. Oo, hindi lahat ay mga mananampalataya. May mga sumusunod kay Jesus dahil namamangha sa mga himala. May mga sumusunod kay Jesus, kagaya sa John chapter 6, dahil napuno ang kanilang mga tiyan. Nabusog sila. Libreng pagkain. Makailan lamang ako ho ay namalengke dyan sa gawing kay Pumbo at merong libreng pa-champurado. Dagsa ang mga tao. And can you imagine sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo na talagang napakahirap ng kanilang kalagayan, napakahirap ng buhay at merong libreng pagkain. Eat all you can. Ang daming sumusunod sa Kanya. Merong mga namamangha sa paraan ng Kanyang pagtuturo at meron din namang mga tunay na sumasampalataya. Ngunit sa lupon ng mga tao na sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo, meron ding mga kaaway. Particularly ang mga religious leaders nung panahon ng ating Panginoong Jesus. Dahil sa pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo na i-expose ang kanilang totoong kalagayang spiritual. Na itong mga relihiyosong mga taong ito ay ikinumpara sa mga puntod na napakaputi sa labas, ngunit nabubulok sa loob. Itong mga taong ito na relihiyoso nung panahon na yun ay nagnanasang puksain, wasakin, patayin ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi ba sa kanila sila ang nanguna upang ang mga tao ay sumigaw, ipako siya sa krus! So itong mga taong ito ay sumusunod sa Kanya. Si Jesus ay nagpapatuloy sa Kanyang ministeryo. Si Jesus ay nagpapatuloy sa Kanyang pagtuturo. And in just this Luke chapter 12, verses 1 hanggang sa verse number 12, ay punong-puno ng mga napakahalaga at napakadakilang mga spiritual na katotohanan. Makikita natin ang Kanyang pagsisiwalat ng false spirituality ng mga relihiyoso ng Kanyang panahon. Sa verse number 1, beware of the hypocrisy of the Pharisees. Nandoon ang pagbibigay niya ng paalala na ang tao ay dapat matakot sa Diyos. Huwag kang matakot sa pumapatay lamang ng laman tapos wala nang magagawa. Matakot ka sa Kanya na pagkatapos patayin ng laman ay may kapangyarihang ibulid ang iyong kaluluwa sa impyerno. Pinapakita rin dito sa mga talata ang pagiging soberano ng Panginoon na kahit ang mga buhok sa ating mga ulo ay bilang ng Diyos at ang ibon ay hindi babagsak kung hindi sa Kanyang kapahintulutan. Nandun ang Kanyang paalala sa mga talatang ito, Luke chapter 12, ay kung sino mang magkakaila sa Kanya sa harapan ng mga tao, ay ikakailaan niya rin sa harapan ng Diyos at ng mga anghel sa langit. Nandun ang Kanyang paalala na sino mang mamumusong laban sa banal na Espiritu ay walang kapatawaran.
Ang ministeryo ng Banal na Espiritu na kung saan siya ang nagtuturo at gumagabay at nag-iingat maging sa mga Kristiyano na maaaring dadaan sa pag-uusig. Ang sabi niya, huwag mo pang isipan kung anong iyong sasagot, ang Banal na Espiritu ang magtuturo sa iyo. By the way, hindi yun sa preaching. Yun ay sa pagsagot sa kapag ikaw ay nasa harapan na ng husgado at lilitisin ka para sa pananampalataya mo kay Kristo. So again, as we have said, sa mga talata na ito, ang pagtuturo ni Jesus ay mga napakadakila at napakahalagang mga espiritual na bagay. At narito sa gitna ng mga espiritual na katotohanan ito, merong isang lalaki na nagsalita at humihiling, meron siyang request sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, Master, speak to my brother that he divide the inheritance with me. Panginoon, or Master, sa lengguwahe nun, Rabbi, ang ibig sabihin ay teacher, great teacher. Sabihin mo naman sa kapatid ko, na hatiin niya yung mana sa akin. Well, meron ho tayong 4 na punto na titignan ngayong umaga. Una, the request, ang hiling. Pangalawa, the warning, ang babala. Pangatlo, the parable, ang taninhaga. Pang-4, the lesson, ang lesson, ang aral na ating kailangang matutunan. So tingnan natin una, the request sa verse 13. And one of the company said unto him, Master, speak to my brother that he divide the inheritance with me. Kagaya ng ating binigyanan ng punto, ang lalaking ito hindi natin kilala. Wala tayong impormasyon patungkol sa kanya. Wala tayong background kung hindi siya may kapatid at sila ay may minana at ngayon meron siyang sama ng loob sa kanyang kapatid. Siya ay maisa sa maraming libu-libong mga tao na sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. At hindi malabo na ilang araw na siyang sumusunod. At maaaring, can you just imagine, siya'y unti-unti sinusubukan niyang lumapit, inch by inch, siya'y lumalapit kay Jesus, siya'y palapit ng palapit at palapit ng palapit at palapit ng palapit hanggang siya ay maging malapit enough, close enough para siya marinig ng ating Panginoong Jesucristo. Habang ang lahat ng tao ay tahimik at nakikinig kay Jesus, ang atensyon niya ay wala kay Jesus. Wala sa sinasabi ni Jesus. Habang ang lahat ng mga tao ay nakapako sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo at sila'y namamangha, ang lalaking ito ay naghihintay. Anong hinihintay niya? Naghihintay siya ng tuldok. Naghihintay siyang matapos ang pagsasalita ni Jesus. Tahimik ang lahat. At naghihintay siyang tumigil si Jesus at tataasin ang kanyang kamay. Yun ang kanyang pagkakataon. Alala ko ho, nung in-interview ang isang sikat na mamamahayag, ngayon siya'y namatay na, si Larry King. Nung siya dahil tinanong, kung makakausap mo si Jesus, anong itatanong mo sa kanya? Kung nagkakamaling tanda ang tanong niya, ang itatanong niya daw ay, totoo bang nabuhay ka muli? Kung ikaw ang bibigyan ng pagkakataon, makakausap mo si Jesus, ano ang sasabihin mo sa kanya? Well, narito ang isang lalaki, ang kanyang pakay sa paglapit kay Kristo ay patungkol sa mana. Patungkol sa mga bagay na naiwan ng kanyang mga magulang. At dumating na ang sandali, dumating na ang tuldok, natigil si Jesus sa pangungusap na kanyang sinasabi, maaaring magkaroon ng isang pause at tahimik ang lahat at maaari yung mga nakikinig ay nagmumuni-muni sa mga sinabi ng ating Panginoong Yesus at narito ang lalaki, siya ay malapit na at maririnig ni Kristo, Guro! Guro! Sabihin mo sa kapatid ko na hatiin niya ang mana. Well, tinawag niya si Jesus na guro. Again, rabbi sa Hebrew at ibig sabihin nito ay teachers. Ngunit bakit niya tinawag si Jesus? Bakit niya nire-request kay Jesus na kausapin yung kanyang kapatid para hatiin ng mana?
Well, sa panahon noon, ang mga tagapagturo at sila'y tagapagturo ng mga batas, at ang batas ay walang iba kundi ang mga batas sa salita ng Panginoon. Well, sa to say, dagdag ang kanilang mga tradisyon. Pero yung mga rabbis, ang teachers na nakakaalam ng batas, therefore, kung mayroong problema, ang lalapitan mo ay ang mga rabbis. Sa panahon natin ngayon, pag may problema ka sa batas, saan ka lalapit? Sa abogado. Yes? Sila nakakaalam ng batas. Supposed to be. At sa panahon noon, ang nakakaalam ng mga batas ng Panginoon ay ang mga tagapagturo. At sila ang karaniwang nagsesettle ng mga disputes, social disputes. At siya'y lumapit sa ating Panginoong Kristo at ito ang kanyang hinihiling kay Jesus. So, he asked for what was culturally normal na ginagawa. Pero kagaya ho nung ating nabanggit kanina, wala tayong alam sa kanyang sirkumstansya, hindi natin alam kung siya ang mas nakakatandang kapatid o mas nakakabata, hindi natin alam kung siya'y tinatrato ng unfair o talagang may panlalamang meron ang kanyang kapatid sa kanya. Pero ang makikita nating maliwanag dito at makikita natin ito sa pamamagitan ng tugon sa kanya ni Kristo, ang atensyon ng lalaking ito ay nandito lamang sa mga bagay sa mundo. Ang iniisip niya, ang mahalaga sa kanya. Can you imagine, sinasabi ni Jesus, kung ikakaila mo ko sa mga tao, ikakaila kita sa harapan ng Ama, kung i-confess mo ako sa mga tao, i-confess kita sa harapan ng Ama. Can you imagine, sinasabi ni Jesus, huwag kang matakot sa papatay lamang ng iyong katawan, kundi matakot ka sa kanya na maaaring pumatay ng katawan na magdadala sa iyo sa impyerno. And all the while, ang iniisip niya ay puro mga bagay lamang dito sa mundo. Ito ang laman ng kanyang kaisipan. Ang mga dakilang spiritual na katotohanan na tinuturo ni Jesucristo ay walang importansya sa kanya. Ang kanyang mata ay nakapako, ang kanyang puso ay puno, ang kanyang kaisipan ay nakatutok sa mga material na bagay dito sa mundong ito. At gano'ng karami ang taong kagaya niya na maaaring nasa loob ng isang simbahan o ng isang konteksto na kung saan naririnig ang salita ng Diyos, pero ang tanging layunin ay mga bagay sa mundong ito. Yun lamang ang laman ng kanyang kaisipan. Well, mind you, hindi ito nag-iisa. Sabi nga ho natin kanina sa John chapter 6, mababasa natin ng libu-libong mga taong naghahanap kay Kristo. At ang sabi ni Jesus sa John 6 verse 26, Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, ye seek me, not because ye saw the miracles, but because ye did eat of the loaves and were filled. Hinahanap niyo ako, libu-libong mga taong ito. Hinahanap si Kristo. Pero sabi ni Jesus, hinahanap niyo ako, hindi dahil nakita niyo ang himala, kundi dahil kumain kayo at nabusog. Noong una ko nabasa ito, nagkakamot ako ng ulo. Ano daw? Hindi ba yun nga yung himala? Pinagdami ni Jesus yung tinapay at isda? At sila kumain, hindi ba yun yung himala? Pero ang tinutukoy ni Jesus ay ito, hindi nyo nakita ang totoong purpose ng himala. Sa lahat ng himala na ginawa ni Jesus, anong layunin? Pagalingin lang ang may sakit? Palakarin lang ang pilay? Busugin lang ang gutom? Yun lang ba ang layunin? Pagaangin ang buhay? No! Sang-ayon sa salita ng Diyos, lahat ng mga himala niya ay nagpapatotoo, nagsusumigaw, ako ang tagapagligtas, ako ang Mesiyas! Hindi nila nakita yun. Ang nakita lang nila, eat all you can. Nabusog sila. At yun pa rin ang habol nila. O narito ang lalaking ito. Ang habol niya kay Kristo ay mga bagay na patungkol sa lupa lamang na ito. At liban na tayo ho ay tumapik sa ating sariling balikat, hindi ho ba napakadami sa panahon natin ngayon na ganoon ang kalagayan? Lumalapit kay Jesus, nananalangin, nagsisimba, they do religion.
They engage in some sort of spiritual activity. Na anong layunin? Para makakuha ng pabor, para makakuha ng merito, para makakuha ng positibong epekto. Joke nga nung ilan, magsisimba muna bago pumunta ng sabungan para pagpalain ng Diyos ang manok niya. Ang layunin lamang, ang hinahanap lamang, at ang gusto lamang para sa kanilang paglapit sa Panginoon ay walang iba kung hindi mga bagay sa mundo. By the way, hindi lang sila kay Jesus lumalapit. Ang daming tao ngayon, hindi lang kay Jesus lumalapit. Kung sino makapagbibigay. Kadalasan, kapag meron ho tayong kababayan na nagkakaroon ng matinding karamdaman, well, marami kang pwedeng lapitan, DSWD, PhilHealth, SSS, at iba, SWA, lalapit ka sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. At alam niyo ho, maraming mga tao, ginagawa yun ngayon. Lalapit sila sa Diyos, hihingi. At saan pa man din sila makakakuha, lalapit sila kay Buddha. Kung makakakuha sila kay Buddha, lalapit sila kay Feng Shui. Kung saan sila makakakuha, gagamit sila ng horoscope. Kung saan sila makakakuha, lalapit pa sila kay, kung kilala nyo, si Maneki Neko. Si Maneki Neko. Yung pusa na gumaganon. Yun daw ay nagtatawag ng customer. Kahit ano, basta makapagdadagdag ng pera, basta makapagdadagdag ng mga material na bagay, makapagpapasaya sa akin, gagamitin ko. Paraan para makuha yung gusto ko. At sa ganitong kaparaanan, kadalasan ay ang Diyos ay nagiging paraan lang para makuha ang mas mahalaga. Si Jesus ay naparito, inaalok ang kanyang sarili, ako ang tinapay ng buhay. Pero lalaking ito'y lumapit kay Jesus. Lord, sabihin mo sa kapatid ko, hatiin niyo yung mana. Yun ang kanyang focus. Now, I'm not saying na masamang humingi ng material na bagay sa Panginoon, lalo na ng ating mga pangangailangan. Hindi ba siya ang nagturo sa atin, give us this day our daily bread? Pero nais ko paalala ho sa atin, bago yung panalangin na yun, anong mga nauna? Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. So narito, this is the request. And the request reveals a lot about the person. Let me ask, anong madalas nating nire-request sa Panginoon? Anong madalas na rason ba tayo lumalapit sa Kanya? It will reveal a lot. At dito sa taong ito, nakita na siya ay nilalamon ng mga material na bagay sa mundong ito. Well, pangalawa, tingnan ho natin ang babala. The warning. The warning. Ang sabi ni Jesus, ang tugon sa kanya, verse 14, and he said unto him, Man, who made me a judge or a divider over you? Now, si Jesus ay totoong hukom. He is the judge over all the earth. Ngunit ang punto rito, hindi siya naparito, hindi niya misyon para ayusin ang mga civil matters sa panahon na yun. Hindi ito ang kanyang task to accomplish. Hindi ito ang kanyang job to do. You must pay to who really I am. Hindi ako naparito para ayusin lang ang mga problema niyo rito. Naparito ako para magligtas sa inyong mga kasalanan. Sa verse 15, mas makikita natin dito ang talagang kondisyon ng puso ng lalaking ito, sapagkat alam ni Jesus ang kalagayan ng puso. Anong sabi niya? And he said unto them, Take heed and beware of covetousness. Kita ni Jesus, alam niya ang laman ng puso ng lalaking ito, at ang laman nito ay covetousness, kasakiman. At ang sabi niya, For a man's life consisteth not of the abundance of things which he possesseth.
Sabi sa John chapter 2 verse 25, alam ni Jesus ang lahat ng tao, alam niya kung ano ang nasa sa tao, at alam niya ang nilalaman ng puso ng lalaking ito, at walang iba kung hindi kasakiman. What is covetousness? Covetousness is defined as an inordinate desire for the riches of this world or something else. At ang punto doon is the inordinate desire. Ang hindi tamang pagnanasa. Ninanasa mo ang mga bagay na hindi dapat para sa iyo. Higit sa malamang, ang lalaking ito, ninanasa niya ang mana na hindi dapat para sa kanya. At maaaring iniisip niya na si Jesus ay isang kilalang tagapagturo, sikat na figura kapag siya ang nagsabi, baka mapuwersa ang kapatid ko. Malamang. Pero binigyan din ni Jesus ang kalagayan ng puso ng taong ito is covetousness. Ang pang-10 utos ay nagbabawal sa kasalanang ito. Exodus 20 verse 17 ang sabi, thou shalt not covet thy neighbor's house, thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. Yung sa kanya, wag mo gustuhin maging sayo. Kasi sa kanya yun. Hindi tamang pagnanasa. Covetousness. Maaaring ang lalaking ito ay ninanasa niya ang parte ng mana na hindi talaga dapat para sa kanya. Ang lalaking ito ay kontrolado ng kanyang pagnanasa na magkaroon pa ng dagdag, mas marami, mas mayaman, kahit hindi sa kanya. Hindi ba lahat ng mga korupsyon ay dulot ng pagiging sakim? Hindi ba lahat ng pagnanakaw ay dulot ng pagiging sakim? Lahat ng pangangalo niya ay dulot ng pagiging sakim? O mga kapatid, mag-ingat tayo. Di bang isipin natin na ang covetousness ay isang maliit na kasalanan? Ito ang ugat ng napakalalaking problema. Ninasa ang isang bagay na hindi para sa iyo. Narito ang babala ni Jesus. At bakit kailangan mag-ingat sa kasakiman? Ang sabi niya, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. Why? Why not be covetous? Ba't hindi ka mag-give in dun sa pagnanasa ng lahat ng mga bagay na mapasa iyo, maging yung mga bagay na hindi dapat para sa iyo? Bakit baling nasain ang lahat ng inaalok ng sanlibutan ito? Well, sapagkat ang sabi ni Jesus, ang buhay ng tao ay hindi naroroon sa kadamihan ng mga bagay na kanyang naaangkin. Kung ikaw ay nakumbinsi na ng kasabihan ng mundong ito, kung ikaw ay napaniwala na ng kasinungalingan ng mundong ito, na ang magpapasaya sa iyo, ang magbibigay sa iyo ng kapunuan, ang magbibigay sa iyo ng pinakadakila na kasiyahan sa mundong ito ay pagkakaroon pa ng maraming mga bagay-bagay, maraming pera, maraming material, maraming bahay, maraming sasakyan, maraming laruan, maraming babae o lalaki. Kung ikaw ay nakumbinsi na ng mundo sa kasinungalingang ito, o ikaw ay mag-ingat. Ang buhay ng tao ay hindi nabubuo sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tinatangkilik. More toys, more properties, yung iba more followers, more subscribers. Just more and more and more. Ikaw ay nadaya. Kung paanong dinaya at niloko ni Satanas si Eva at sinabi ng ahas, hindi ka mamamatay. Maraming tao sa panahon natin ngayon at maaari ngayon sa daling mismo ito, merong yun ang pumupuno sa iyong kaisipan. Pera! Pera lang ang kailangan! Masaya na ako. Mga bagay lang sa mundo, okay na. At maaaring hindi lang basta material.
Maaaring kalusugan, and again, hindi ko minamalit ang kalusugan. Pinagpe-pray natin na maging maayos ang kalusugan. Pero kung ito ang titignan mong pinakadakila, iba, hindi pag-ibig, kalusugan. O kalusugan makapangyarihan, hahamakin ng lahat, maging malusog ka lamang. So muli mga kapatid, kailangan nating maging maingat. Ang sabi ni Jesus, ang pumupuno sa buhay ng tao ay hindi ang mga bagay na kanyang tinatangkilik. Let me ask the question, napaniwala ka na ba ng sanlibutan? Ang kailangan mo lang ay mas maraming pera, mas malaking bahay, mas magarang sasakyan, pinaka-the best na cellphone, pinaka-latest na gadget. Masaya ka na? Okay ka na? Ang kailangan mo lang maraming followers, ang kailangan mo lang mas marami na pumapasok sa iyong bangko. Kailangan mo lang ay sumikat, ang kailangan mo lang ay kapangyarihan. Napaniwala ka na ba ng sanlibutan na ito ang pupuno sa iyong buhay? O ikaw ay naloko? Nais kong hamunin ng bawat isa ngayon sa sandaling ito, huwag nating ibigay ang ating buhay sa mga cheap, sa mga mabababang bagay lamang na ino-offer ng sanlibutan. At yun lang ang kayang i-offer ng sanlibutan. Maalala si Haring Solomon, sabi niya, walang kabuluhan ang lahat. Pagkatapos mong magsumikap, pag namatay ka, ano mangyayari? Iiwan mo lahat at makakalimutan ka ng tao. Anong kabuluhan? O nawa mapaalalahanan tayo ng sabi ng salita ng Panginoon, tiyak na tayo ay paglumisan sa mundong ito, wala tayong daladala nung tayo ay dumating, at tiyak wala tayong madadala pag tayo ay umalis. Kahit scotch tape mo pa, imaitibad mo pa sa kamay mo ang iPhone 12, isama mo sa libingan, iiwan mo rin yun. O tumingin tayo sa ino-offer ng Panginoon. Mga bagay na walang hanggan, masusumpungan lamang sa pamamagitan ni Kristo. So that is the warning. Warning, baka nadaya ka ng dyablo. Baka napaniwala ka ng mundo. Well, pangalawa, tingnan natin ang parabola o ang talinhaga, the parable. Si Jesus sa kanyang habag at biyaya sa atin na nagbigay ng isang malinaw na talinhaga upang ako at tayo ay patuloy na mapaalalahanan. At sinaysay niya ang talinhaga patungkol sa isang mayamang lalaki. So sa simula pa lang siya ay mayaman niya at ang kanyang kabuhayan ay agrikultura at sa kanyang kayamanan noong time na yon, sa kanyang pagtatanim, sa kanyang pag-ani ay napakadami siyang naani. Sobrang dami na sukat na nagkaroon siya ng problema. Anong problema niya? Wala siyang mapaglagyan. Sa panahon natin, para maunawaan nyo, sobrang dami mong pera, hindi mo alam kung saan mo gagastusin. Father Paul, ang problema ko ay baligtad. Sobrang daming pagkakagastusan. Wala akong mailagay. Na problema ang taong ito, anong gagawin ko? Sobrang dami. Itong gagawin ko, gigibain ko yung luma, yung maliit, papalitan ko ng mas malaki, at doon ko ilalagay lahat ng aking pagmamayari. So far, so good. Hindi siya isang taong corrupt. Walang sinabi sa salita ng Diyos na gano'n. Hindi siya nandaya para siya yumaman. Hindi siya nanloko para makakuha ng madami. Nagtanim, umani ng madami. Anong klaseng desisyon ng kanyang ginawa? Isang wise na desisyon. Hindi lang niya basta isiniwalat, hindi lang basta sinayang, naggawa siya ng bangal na malalaki. That's a good decision. Maaaring sa panahon natin ngayon, papalakpakan ng maraming mga businessman. Very good, very good. Maaaring ngayon, siya ang nasa front page ng Forbes magazine. Success story! Pinapalakpakan ng marami, ninanasa ng marami, pinaglalawayan ng marami. Lalo na sa verse number 20, kung saan sinabi niya, o sa verse number 19, sinabi niya, and I will say to my soul, soul, kinausap niya yung sanyang sarili. Maaring meron dito, madalas ginagawa yun, kinakausap ang sarili. Pero sabi niya, kaluluwa, marami ka ng mga bagay na nakakamalig para sa maraming taon,
magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, at matuwa ka. Ha! Dami na akong pera. Pare, kahit hindi na ako nagtrabaho, kahit hindi na ako magtrabaho mula ngayon, kakain kami, magmumol kami araw-araw, pupunta kami sa Japan para magkape, pupunta kami sa Korea para magtanghalian. Woo! Ito ang buhay. Maaaring marami sa atin na maiinggit. Kahit hindi ka na gumising sa madaling araw para maligo, para sumakay ng bus, para pumasok ng trabaho, o para mag-drive ng motor. Hindi lang basta kakain, kundi sobra. Sa pag natin ngayon, ang tingin natin dito, naka-jackpot. So far, so good. Now, nais ko rin nilang bigyan ng balanse. Hindi masama na mag-enjoy sa mga bagay na pinagpala ka ng Panginoon. Baka mamaya naman maging ascetic tayo sa ating mga pamumuhay. Uy, bumili ka ng bagong cellphone? Huh, sa Diablo ka, no? Uy, bago damit? Makamundo ka, no? Hindi necessarily. Ang sabi ni Ecclesiastes chapter 3 verse 13, and also that every man should eat and drink and enjoy the good of all his labor. It is the gift of God. Regalo ng Diyos na na-enjoy mo ang bunga ng iyong pinaghirapan. Now, iba yung luho. Iba yung ine-enjoy. Ang problema ay ang puso at ang kaisipan ng taong ito ay nakatutok na lamang at nakaasa sa mga bagay na meron siya. Saan siya nakaasa? Sa dami ng kanyang kayamanang naipon. Anong babala ng salita ng Diyos? Ang sabi ni Pablo kay Timoteo sa 1 Timothy chapter 6 verse 17, charge them that are rich in this world that they be not high-minded nor trust in uncertain riches, but in the living God who giveth us richly all things to enjoy. Mag-ingat ka, Timothy, sabihan mo ang mga mayayaman na huwag silang maging mayabang at huwag silang magtiwala sa mga kayamanan na walang kasiguraduhan, kundi sila magtiwala sa buhay ng Diyos. Nagbibigay din sa atin ng mga bagay para ma-enjoy. Ano ang problema ng lalaking ito? Ang kanyang tiwala ay nasa mga bagay-bagay sa mundo. O mag-ingat po tayo. Yes, maaaring sa biyaya ng Panginoon ngayong panahon ng pandemya, hindi ka nawalan ng trabaho. Maaaring ngayong panahon ng pandemya, hindi humina, kundi lalo pang lumakas ang iyong kita. Mag-ingat tayo, na baka mamaya ang ating tiwala na ay nasa ating trabaho, pinagtatrabahuhan o sariling lakas. At wala na sa Panginoon. Lahat ay parang okay na. Sabi nga natin, para naka-jackpot siya, wala nang problema ang kanyang pamumuhay, liban pagdating sa verse 20. Tingnan po natin ang verse 20. Nagsalita ang Panginoon. But God said to him. Pansinin lang ho natin, may plano siya, yes? Anong plano niya? Kumain, uminom, magpahinga, masaya, i-enjoy ko ang buhay ko. Yun ang plano niya. Pero, nagsalita ang Diyos. Anong sabi ng Diyos? Ikaw na haling, o ikaw na mangmang, ikaw na wala sa tamang pag-iisip. Ngayong gabing ito, ay hihingin sa iyo ang iyong kaluluwa. Translation, ngayong gabing ito, mamamatay ka. At ang lahat ng mga hinanda mo, mapapasa kanino kaya? Marami siyang hinanda. Malaki ang kanyang plano. Pero hindi yun yung plano ng Panginoon. Mamamatay ka ngayong gabi. Let me ask the question.
kung ikaw ang makarinig nito ngayon. Marinig mo ang tinig ng Diyos. And I'm not saying na nagsasalita ang Diyos audibly sa panahon natin ngayon. Gusto mong marinig ang salita ng Diyos, basahin mo ang iyong Biblia. Pero paano kung ngayon, for some way, ay nireveal sa iyo ng Panginoon, ngayong gabi, mamamatay ka? Ito ang katotohanan. Lahat ng mga bagay na pinaglaanan mo dito sa mundo, maiiwan. Maiiwan. Ang ganda ng kanyang plano. Pero sorry, panahon na para umalis. Naalala ko nung kami bata, isa sa pinaka-highlight kami, pag mga elementary, pagpupunta kami sa SM, may hahayaan kami maglaro sa arcade. Bigyan kami nagtigi $100, ibibili namin ng coins, mga token, lalaro. At nagtipid si Brother Paul, may sariling baon si Brother Paul, pambili ng mas maraming token. At narito na, lumapit na ako sa booth at bumili na ng token. At habang hawak-hawak ko yung token, mas marami akong token sa mga kuya at ate ko. At maya-maya, narinig ko na yung baswit ng tatay ko. Shhh! Meron kaming baswit, lahat kami, para kaming hindi tupa, para kaming gansa, na angat ang ulo namin, nasa hanapin namin kung saan galing. Pag bumaswit, baswit, punta ka dun. Uwi na tayo. Paano na para umuwi? Ano ang mangyayari sa lahat ng o narito ang isang lalaki, nakafocus lang siya sa mga bagay na ito at nabubuhay siya at ito ang pumupuno sa kanya, ito ang kasiyahan niya, dito siya nakatiwala, dito siya nakatindig, ito ang nagbibigay sa kanya ng meaning, ng fulfillment. Iiwan lahat. Well, maaaring sabihin ng isang tao, well, at least, na-enjoy niya, tapos, kung yumaman siya, pero hindi na lang na-enjoy, pero mamamatay siya, pupunta naman siya sa langit. Tingin niyo? Tingin niyo ho ba ang isang tao na nabuhay lang, at ang kanyang buhay ay para lang sa mga bagay sa mundong ito, ay papasok sa kaharian ng Diyos sa langit? O mga kapatid, huwag tayong padaya. O kaibigan, huwag kang padaya sa sanglibutan. Ang sabi ng salita ng Diyos, love not the world. Huwag mong mahalin ang sanlibutan ito. Neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Kung minamahal mo ang sanlibutan ito at nabubuhay ka para sa mga bagay na sanlibutan ito, ito ay ebidensya na ang pagmamahal ng Diyos ay wala sa iyo. At ang pagmamahal ng Diyos ay sa pamamagitan ni Kristo, ang kanyang pagliligtas doon sa krus ng Kalbaryo. At ang ibig sabihin ay ito, kung ikaw ay nabubuhay para sa mundong ito, hindi ka Kristiyano. Ikaw man ang maging pinakasikat, at hindi ka Kristiyano, ikaw ay sikat na patungong impyerno. Ikaw man ang pinakamayaman, at hindi ka Kristiyano, ikaw ang pinakamayamang patungong impyerno. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Romans chapter 8 verse 5, for they that are after the flesh do mind the things of the flesh. Ang taong hindi ligtas, iniisip lang ang mga bagay para sa mundong ito, para sa lamang ito. Let me ask the question, ano ang pumupuno sa kaisipan mo? Para saan ka nabubuhay? Sabi nga ng patalastas ng kape, para kanino ka bumabangon? Kung ang iyong buhay ay para lamang sa mga bagay sa libutan ito, kaibigan, ako'y natatakot sa kalagayan ng kaluluwa mo.
Kung ikaw ay bumabangon na lamang para maglaro ng ML, kung ikaw ay bumabangon na lamang para kumita ng pera, kung ikaw ay bumabangon na lamang para makita ang iyong mga kaibigan, and again, maaaring hindi masama ang mga bagay na iyon, pero kung ikaw ay bumabangon na lamang para sa mga bagay sa mundong ito, natatakot ako para sa kalagayan ng kaluluwa mo. They that are in the flesh do mind the things of the flesh. Kung nagmamahal ka sa sanlibutan ito, wala sa iyo ang pagmamahal ng Diyos. Ito ay nagpapakita ng kalagayan mong spiritual na hiwalay ka sa Panginoon. At ang sabi ni Jesus sa verse 21, dito ho tayo matatapos. So is he that layeth up treasure for himself and not rich towards God. Nag-iimpok lamang siya, nag-iipon lamang siya para sa kanyang sarili. Para masaya ako at iniipon niya ang anumang bagay na magpapasaya sa kanya. Nakatutok lamang siya sa kanya. Kaibigan, ito ba ang kalagayan mo ngayon? Naging sa mga nanonood sa atin ngayon, maaaring ito ang kalagayan mo. Nabubuhay ka lang para sa mga bagay sa mundong ito. At ang sabi, not rich towards God. Well, it's not just speaking of going to church every Sunday or pagkakaroon lamang ng relihiyon. Hindi lamang pagkakaroon ng pag-agree sa mga katotohanan ng Biblia. Let me give just 2 quick suggestions. Brother Paul, paano magiging mayaman sa Panginoon? Well, number 1, you must have a genuine relationship with God through Jesus Christ. Yun ang simula. Hindi ka magiging mayaman sa Panginoon kung wala kang relasyon sa Panginoon. At kailangan mo na meron kang totoong relasyon sa Diyos. And I'm saying that word, genuine, totoo. Totoong relasyon, hindi lang nakalakihan, hindi lang isang tradisyon, hindi lang isang relihiyon, hindi lang isang bagay na nakaugalian mo, linggo-linggo, pumupunta ka sa church na yun. No. Kung hindi totoong relasyon, meron ba? O baka relihiyon lang ang meron ka? O baka membership lang sa isang church ang meron ka? O baka knowledge lang ang meron ka? Meron ka bang totoong relasyon sa Panginoon? Brother Paul, paano yun? Sa 1 John chapter 1 verse 3, ang sabi ni Juan ay ito, that which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. How do you have fellowship with the Father and with His Son, Jesus Christ? Through the things that they have declared. Ano yung dideklara nila? Mga bagay na kanilang nakita at narinig. Ano ito? Patungkol kay Kristo. Ano ka magkakaroon ng totoong relasyon sa Diyos? Sa pamamagitan ni Kristo. Kailangan mong tunay na sumampalataya sa Kanya. Kailangan mong tunay na magsisi sa iyong mga kasalanan at ikaw ay magpatira pa sa Kanyang harapan at umasa sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo para sa iyong kaligtasan. Sampalatayanan mo na Siya ay namatay sa krus para bayaran ang iyong mga kasalanan at muling nabuhay para ka magkaroon ng kaligtasan. Walang ibang paraan. Walang ibang paraan. Ang sabi ni Jesus, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay, walang sinumang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Ang tanging paraan para magkaroon ka ng relasyon kay Kristo, tanging paraan para magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon ay sa pamamagitan lamang ni Kristo. Now, kung sa biyaya ng Diyos ay binuksan niya ang iyong mga mata at ang iyong puso at ikaw ay isang tunay ng mananampalataya ni Jesus, paano ka magiging mayaman sa Panginoon? Number 2, dedicate all of yourself to live supremely for the glory of Christ. Ilaan mo ang iyong sarili para mabuhay kakalwalhatian ni Kristo. I'm not saying na mag-quit ka sa trabaho mo. I am not saying na lahat tayo ay magpastor. Kung lahat tayo ay pastor, hindi tayo magkakasya dito. Sino nahandyan? Manggahuyo. Buksan lang natin, dito tayo matatapos sa Philippians chapter 1. Philippians chapter 1.
At nawa gamitin ng Diyos ang katotohanan ng talatang ito para tayo ay hamunin upang mabuhay at ibuhay ang ating buhay. Saan man tayo tinawag ng Panginoon? Bilang pastor, bilang estudyante, bilang housewife, o bilang empleyado, o bilang driver, anuman. Anuman ang panawagan sa iyo ng Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pablo ito, Philippians 1 verse 20, according to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be life or by death. For me to live is Christ, and to die is gain. Ang layunin niya ay maluwalhati si Jesus sa kanyang katawan. Maluwalhati si Jesus sa kanyang pamumuhay. Ano man ang kanyang ginagawa, whether it be by life or by death, ako'y mabubuhay, luluwalhatiin ko si Jesus. Kung ako'y mamamatay, para doon sa kaluwalhatian ni Jesus. Kung ako'y estudyante, mag-aaral ako para maluwalhati siya. Kung ako'y housewife, maglalaba ako para maluwalhati siya. Kung ako'y driver, magdadrive ako para maluwalhati siya. Lahat ng gagawin ko, do all for the glory of God. Magiging mayaman ka sa Diyos. So kailangan meron kang tunay na relasyon sa Panginoon. At kung meron kang tunay na relasyon sa Panginoon, mabuhay ka at gamitin mo ang lahat ng meron ka para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Nakita niyo ang pagkakaiba? Ang lalaki sa talinhaga, gagamitin niya ang lahat ng meron siya para sa kanya. Ang mananampalataya, gagamitin ang lahat ng meron tayo para sa Panginoon na nagmahal sa atin at nagligtas sa atin at nagmamayari sa atin. Pero una muna sa lahat, ay dapat meron kang isang tunay na relasyon sa Kanya. Ikaw ba ay sumampalataya na kay Kristo? Ikaw ba ay nagsisina sa iyong mga kasalanan at nagtiwala sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo? O kaibigan, kung hindi pa, walang ibang paraan. Walang ibang paraan para mapatawad ka sa iyong mga kasalanan. Walang ibang paraan para makarating ka sa Ama kung hindi sa pamamagitan ni Jesucristo lamang. Ba't hindi mo ngayon sampalatayanan si Jesus? Huwag mo ipagpabukas. Hindi natin hawak. Paano nga kung mamaya na hihingin na sa iyo ang iyong kaluluwa? Huwag mo ipagpabukas. Huwag ka makipaglaro. Isang seryosong bagay at totoo na kahit anong oras, pwede kang katukin ng kamatayan. Ang tanong, ikaw ba ay mayaman sa Panginoon? Ikaw ba ay nanampalataya na kay Kristo? I hope and pray na ipaalalahanan at gamitin ng Diyos ang kanyang salita ngayon. Kung ikaw ay naloko na ng sanlibutan at nahimbing na sa pagkakatulog, sa paniniwala na magpapasaya sa iyo at ang buhay ay sa pamamagitan lamang ng mga bagay sa mundong ito, o nawa, mapaalalahanan ka ni Kristo ng katotohanan, ang buhay ng tao ay hindi sa mga bagay na kanyang tinatangkilik lamang. O tulungan nawa tayo ng Diyos. Nawa, muli, kung meron pang hindi tunay na Kristiyano rito, tunay kang lumapit, manampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. Let's pray. Ang naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat po sa iyong habag. Salamat po sa iyong katotohanan, sa iyong paalaala. At tunay, O Diyos, sa gitna ng pandemya o kahirapan, madami ang kaisipan ay nakatuon sa mga makamundong bagay lamang. At ganun din, sa panahon ng kasaganaan, madaling mahatak ng mga bagay-bagay sa mundo ang aming puso at atensyon. Patawarin mo kami, Panginoon. Kung kami man, Panginoon, ay nagkukulang at nahahatak ng sanlibutan sa mga bagay na ito, patawarin mo kami. Paalalahanan mo kami, Panginoon, ng pinakarason kung bakit kami ay iyong binigyan ng buhay, lalo higit kung bakit kami ay iyong niligtas, ay para maluwalhati ang iyong dakilang pangalan.
Tawagin mo kaming muli. Itanim mo uli sa aming mga kaisipan, puso at buhay ang katotohanan na ito. Kami ay mamubuhay para sa iyo at mamamatay para sa iyo, para maluwalhati ka. Lord, aming niadalangin muli, ang bawat isang naririto na wala pa kay Kristo, na maaaring ang kanyang buhay na nilalarawan ng talinhaga na aming napag-aralan. Maaaring siya ay haling na haling sa kanyang sarili, sa mga bagay sa sanlibutan, at yun ang kanyang buhay. O nawa, gamitin mo ang iyong mga katotohanan para siya gisingin sa pagkakatulog, para magbigay liwanag, at siya ay magdumaling tulmapit kay Kristo at manampalataya sa Kanya. O Panginoon, sa iyo lamang kami humihiling sapagkat ikaw lamang ang makakagawa nito. At muli, sa 11 taon na yung katapatan sa buhay ng iglesyang ito, aming kang pinupuri at pinasasalamatan. Sa mga kaluluwa na patuloy mong inililigtas, sa mga buhay na patuloy mong binabago, sa mga mananampalataya na patuloy mong ginagamit, purihin ka. Sa iyo lamang ang pasalamat. Sa iyo lamang ang papuri. At Panginoon, aming hiling, nawa sumapit man ang marami pang mga taon na hindi ka pa bumabalik, masumpungan mo ang iyong mga mananampalataya sa iglesyang ito na nagtatapat sa iyo, na masipag sa paghahayag ng Ebanghelyo, na tapat sa pag-iingat ng iyong katotohanan, na patuloy sa pagmamahalan sa isa't isa. O Panginoon, tulungan mo kami. Muli, tanggapin mo po ang aming pasalamat at papuri. Lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po tumayo, at tayo po ay umawit sa Panginoon. Thank you, Mawit. Mawitin po natin, praise Him, praise Him. Praise Him, Jesus the blessed Redeemer. Sing, O earth, His wonderful love proclaim. Hail Him, highest archangels in glory. Strength and honor into His holy name. Like a shepherd, Jesus will guard His children. In His arms He carries them all day long. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, every joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Heavenly portals, loud with a sound astray. Jesus Savior, reigneth forever and ever. Crown Him, prophet and priest and king. Christ is coming, over the world victorious. Power and glory unto the Lord belong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, every joyful song. Amen. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Salamat po sa bawat isang naririto muli. Happy anniversary sa atin po dito sa Jesus Christ Baptist Church. At nawa ang ating mga napag-aralan ay patuloy nating pagbulay-bulayan. Kagaya ng sabi ng salita ng Diyos, hindi lamang tayo maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ng mga salita niya. At nawa ngayong sadaling ito sa ating paghiwa-hiwalay, ang biyaya ng Panginoon, ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo, at ang pakikipisan ng Santo Espiritu ay sumabawat isa sa atin. Ano man ang ating gagawin, kumakain o umiinom,
ay gawin natin ang lahat para sa kapurihan ng Panginoon. Muli mga kapatid, I love you all. May God bless us all and may God use us all. Ingat po tayong lagi. We are dismissed. God bless po. At sa atin mga kapatiran, upo muna tayo. Paki ano na.